Isinailalim na sa state of calamity ang Quezon City dahil sa perwisyong baha na idinulot ng habagat. Problema rin ngayon ang siksikan sa ilang evacuation centers sa lungsod dahil sa dami ng mga lumikas. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta ang sitwasyon dyan at gaano na ba karami ang mga lumikas? Jess, higit 37,000 residente mula sa 63 barangay dito sa Quezon City ang apektado ng baha dulot ng ulang dala ng habagat. Karamihan sa mga lumikas gustong manatili sa mga evacuation center. Pinangangambahan kasi ng maraming residente na posibleng tumaas muli ang tubig. Ang problema, sa dami ng mga bakwit, nagkakasakit ng ilan kaya posibleng magkahawaan pa sila. Hanggang binting baha ang sinuong kanina ng mga residente sa Fairview sa Quezon City dahil pa rin sa buong araw na pag-ulan. Maraming basura rin ang mga nagsilutangan. Umupa na ang baha sa lagay na yan. Kagabi kasi abot sa second floor ng mga bahay ang baha sa Fairview. Sa Barangay Gulod na sa poll sa CCTV ang unti-unting pag-apaw ng tubig. Umabot yan hanggang leeg kung saan kinailangan ng isakay sa bangka ang mga sinagip na residente. Sa Broadway Avenue, maraming drainage system ang bumulwak sa kasagsagan ng baha. Bahagya namang humupa ang baha kaninang umaga sa G. Araneta Avenue. Pero makalipas ang ilang oras ay tumaas ulit ang tubig na merong kasamang mga basura. Karaniwan dito, tinatapon na rin, pinaanod na nila sa baha yung kalat nila eh. Nagkulang na po tayo ng disiplina. Matagal nang binabaha ang G. Araneta Avenue dahil sa pag-apaw ng San Juan River. Pero ayon kay Quezon City 4th District Representative Bong Suntay, may mga flood mitigation project sa naturang ilog pero hindi umano tuloy-tuloy ang paggawa. Bilang solusyon, maglalagay daw ng mas malaking drainage sa lugar na magsisilbi ring water catchment. Kasi ang drainage natin should not only be a passage ng flood water o ng tubig. Kailangan parang catchment, water catchment rin siya na yung mga tubig na nasa kalsada has to be accommodated underground. Abala naman nasa paglilinis ang mga residente sa Barangay Rojas District matapos humupa ang baha na may kasamang putik at basura. Lampas tao kasi ang tubig sa lugar nitong mga nakaraang araw. Higit 700 residente o halos 300 pamilya ang inilikas dito simula pa kahapon. Marami sa kanila piniling manatili pa rin sa evacuation center gaya ni Lola Priscilla. Wala tayo pang lipat sa mataas na lugar. Ganun na lang po talaga. 1975 pa po eh. Sanay na ho kami. Naapoy naman ng lagnat at sinisipon ang isa pang bakwit na si Fergie. Pero mas pinili niyang manatili sa evacuation center. Mas mahirap po sa ospital kaya dito na lang din po. Pahinga na lang din po. Sa dami ng mga binahasiksikan na rin ang mga bakwit. Kaya ang simbahang ito ginawa na ring evacuation center. Ayon naman kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, nakaapekto sa baha ang ilang proyekto ng gobyerno gaya ng ginagawang MRT-7. Gusto ko rin pong banggitin yung mga dating lugar na dati hindi binabaha na. Dahil sa matinding pagbaha, isinailalim na rin sa state of calamity ang Quezon City. Papahintulutan nito na magamit ang pondo ng LGU na nakalaan para sa mas mabilis na rehabilitasyon at recovery sa lungsod. Just balik dito sa General Rojas Elementary School na isa sa 159 na evacuation center sa buong lungsod ng Quezon City. Nasa 333 residents ang kasalukuyang naninirahan sa mga modular tents na makikita mo sa likuran ko. Pagkain, malinis na inuming tubig at maging mga pantulog ang pinakakailangan ng mga bakwit na halos walang naisalba nang lumikas sila sa kasagsagan ng baha. Siniguro naman ng QCLGU na may mga doktor na mag-iikot sa mga evacuation center para sa libreng konsultasyon at pamimigay ng gamot gaya na nga sa kontra sa leptospirosis at iba pang mga sakit. Balik sa inyo dyan, Jess. Nagulat live mula sa Quezon City. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.